Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyo lahat. Masayang Miyerkules. Nasaan? Sa Miyerkules dyan at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nasa ibaing dagat, lagi po kayong welcome sa Saganang Mamamayan. Ayun, sana po ay okay din ng mga... Kamusta na kaya mga driver natin, Nelson? Aba, okay naman. Okay naman sila? Ayos naman. Nakakapagbiyahe pa ba yung mga public transport? May may ayuda eh. 5,000 yan, pare ko. Hindi iba doon ata pumila sa ayuda at sumuin eh. hindi na bumiyahe. Oo nga, no. At saka isahan yung- yata tayo, ha? Yung ibinigay daw na ayuda, hindi naman pinambili ng krudo eh. Saan natural? Safety na nila eh. May karga pa yung ano eh. Di ba? O paano ngayon? Kaya nga ang sabi ng iba, dapat daw hindi na pera ibinigay, dapat daw yung ano na lang, yung fuel card ba tawag doon? Para yun talagang doon Parang diretso doon talaga ang ano nila. paggamit, ano? Oo, sa halip daw na cash ang Oo. ibibigay. Kung ano pang gagamitin doon sa kas, no? O yun, pumilian niya kayo. Ano gusto nyo? Yung tatlong malaking kumpanya o ano? Diesel ba yan? O, ito ang fuel card. Di ba? Ewan ko lang kung magandang naging panukala yan. Ano, ha? Pero ang isa po sa mainit na usapin ngayon, Nelson, ipinahayag na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang nakapaloob mga hakbangin ng gobyerno dahil sa pagkakadeklara ng State of National Energy Emergency. Ayun. Huwag daw pong kalilimutan yung energy. National o State of National Energy Emergency. Yan. At pagbubuo daw po yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Kapag pinaikli natin ang tawag po naman ay uplift. Ang ganda nung ang abbreviation, uplift. Nason. So, ano na ngayon ang gagawin ng ating mga kababayan? At siyempre, yung mga sangay ng gobyerno sapagkat ipatutupad na ito pong State of National Energy Emergency. Ang alam ko niyan, pagka may national emergency, may curfew na yan. Ha? Hindi ka na pwedeng lumabas ng alas 9 ng gabi. Uhulihin ka na ng Metrocom dyan. Yun yung martial law. Hindi ba yan? Hindi yan national. Hindi. Magkaiba ba yan? Kaya nga binigyang din ng Pangulo, binibigyan pa emphasis niya, yung energy. National So hindi ito basta... Energy Emergency. Ayun, huwag kakalimutan yung energy. Oho. Dahil hindi ito national emergency. National Energy Emergency. Yes. Ang may emergency ay yung energy lang. Ayun. Kasi nga, bagamat ito, nililiwanag din natin wala daw pong kakulangan ng supply. Kundi, ang hindi mapigil ay yung sobrang taas Ng presyo. ng produktong petrolyo. Alam mo ba kung bakit kailangan talagang magpakita ng Pangulo Oo. at siya mismo ang magpaliwanag nitong idineklara nila na National Energy Emergency? May bakit? Kasi sa pananaw ng mga dayuhan, ang ibang bansa, Oo. ewan ko kung ano ang kanilang tingin, ha? Dahil, kagaya na lang na lumabas dito sa balita, nilathala ng BBC. Oo. Alam mo yung BBC? Yung British Broadcasting Company. Oo. Oo. Galing ako dyan Oo nga. Nagpa-picture ako, tapos umalis na rin ako. Sa kanilang kung paano nila inangguluhan ito, Oo. ang sabi ho ng BBC, eto, pakinggan nyo mabuti para maintindihan natin. The Philippines Ang Pilipinas has become ay naging the world's first country ang kauna-unahang bansa sa mundo to declare a state of national energy emergency. na nagdeklara ng pambansang emergency para sa enerhiya. In response to the conflict in the Middle East.
para tugunan ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ibig sabihin, kauna-unahan palang Pilipinas. Dinaig pala natin ang mga bansa sa mundo. Ayun nga ang Iran, hindi nagdedeklara, no? Ang Ng mismo ng nagkakagulo. Kahit yung mga katabi nilang bansa. Oo nga, Maging ang Israel. Ang Israel, Oo. ang Oman, ang Lebanon. Wala silang emergency. Yung mga bansa sa Gulpo. Oo, Wala. Tayong kauna-unahan. Kaya importante na ipaliwanag talaga ito ng Pangulo dahil baka ang isip nga nung iba, lalo na ng mga investor dyan, Oo. baka nga martial law ito. Di ba? Ganon? Baka hindi makita yung word na energy. National emergency, baka kung anong isipin, di ba? Ang sabi mo nga dyan, pagka ang perception, ang pag-uusapan, pagka sa negosyo, ang perception, importante. Ay, oo naman. Kasi perception na pwedeng pumalo pataasan yan. Pwede namang bumagsak yan. At pwedeng mag-pasya, mag-decide ang mga namumuhunan kapag ka sinabi nila, naku, mukhang delikado tayo dyan. Huwag muna tayo dyan. Hindi ba? Parang malaking epekto nito. Kaya dapat nga mag-iingat. Pero hindi kaya naman ang dahilan kasi tayong Pilipinas, ang bansa Pilipinas, ay talagang 100% dependent sa petroleum company sa bansa, sa ibang bansa, Nelson. Halos lahat naman eh. Di ba? Oo. Pero kaya tayo siguro nagdeklara ng national emergency. At saka kasi hiningi nung mga senador kahapon, diyan, di ba? Oo, nanawagan Hindi, sila. pero kaya naman ibinigay kasi hiningi din, naunang humingi ang malaki. Di ba? Ng emergency power. Pero itong national energy iba pa emergency, ito eh. Oo, magkaiba yan eh. kasi emergency power para ata suspindihin Yung excise tax. or tuluyang hindi ipatupad ang excise tax. At yun, may batas. Hindi pa nga napipirmahan yun eh. Ayun na nga, pero naisabitin na raw kahapon, di ba? Ngayon lang daw, sabi ng Pangulo, baka ngayon niya mapirmahan. So, ang sabi kanina, kaya nga, importante ipaliwanag ng gobyerno ito. Ano ba itong idineklara na natin na State of National Energy Emergency at tama lang, Ben, sa palagay ko, tama lang na ang magpaliwanag nito ay mismong ang presidente. Yan. Ay ano bang paliwanag niya? Gusto ko sana ang mga Pangulong Bongbong nang magpaliwanag. Tanong natin, ano ba yung national, ano ba yung State of National Energy Emergency na yan? Yung mga salient points lang kasi 30 minutes pala itong ano niya. Yung ano lang. Una yung... ano ba nakapaloob yan? dyan? Sige, pakinggan natin. Pangulo, paliwanag. Ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared not a general state of emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector. Yan, malinaw. Kaya binibigyan niya ng emphasize. Energy lang ang may emergency. Yun lamang po. Wala po sa iba pang iniisip ninyo na anumang klase ng emergency ang bansa. Ayun nga. Yung para bang nasa ER ka na, emergency room, na naghihingal doon ang Pilipinas, parang gano'n. Hindi po ganyan. Ha? So ano ang mga nakapaloob na dapat gawin ng gobyerno sa deklarasyong ito, Nelson? May paliwanag din ng Pangulo. Ang paliwanag dyan ng Pangulo, para mapabilis yung ating mga pagkilos patungkol sa problema sa enerhiya. Paano gagawin? Ito po yung paliwanag. Sige nga, mahal na Pangulo. We are continuing to do this. We will not stop.
we will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ayun. Walang problema sa supply. Walang problema sa supply. Oo, pero Presyo lang talaga ang problema. pero kailangan pa rin bumili. Oh. Ang katunayan po, ang Department of Budget and Management mismo ay naglabas na po ng pondo eh. Alam niyo ba kung magkano? 20 bilyong piso para sa Department of Energy. Oh. Ito po'y gagamitin para sa Fuel Buffer Stocking Initiative. Mamimili na ho talaga. Ayun. Kaya sasabihin nyo, akala ko ba walang problema sa supply? Bakit kailangan bumili? Sa ngayon kasi walang problema. Alam naman maghintay pa tayo, tsaka lang tayo mag-react. Yan ang dapat. Oh. Ayon sa DEBM, nag-issue na sila ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation matapos edeklara ng Pangulo ang State of National Energy Emergency. Oh. Ang pondo, eto na. Saan kukunin? Saan kukunin ang pondo na yan? Oo. Iyan po ay magbumula sa Malampaya Gas Fund. Aba. Gagamitin para bumili tayo ng diesel, gasolina at LPG. Ibig sabihin nito, Jen, ang bibili natin ay refined na. Ha? Yun, finished product na. Hindi crudo. Oho. Ito malamang dyan natin bibili sa malapit-lapit lang. Ayun na nga. Para humasiguro na hindi maantala ang operasyon ng Mga kapitbahay lang natin yan. transportasyon. Oo. Kasi kung mangyari yung pinangambahan na wala na talaga. Oo. Napakalaking epekto nun, yung wala kang magamit na, na gasolina. Kasi nga, pinakamalapit, yung sinasadya sa Senator Marcoleta, yung Rotterdam, na ang kanilang trading ay nasa Singapore, or yung Petronas, na ang kanila namang refinery, isa sa pinakamalaking refinery, ay nandyan po sa Malaysia. Ayun Malapit nga, lang oo. yan. Oh. Pwede nga lakarin yan, pagka nagkataon. Kaya lang, may tubig eh. Baka Ayun na nga. hindi tayo lumutang doon. Eto pa, yung aeroplano natin dyan, ang sabi ng Pangulo nung isang araw, baka hindi malayo. 23 days na lang daw. Pagka nagkaubusan ng jet fuel, baka hindi lumipad ang mga aeroplano. O kaya naman makapunta sa bansa tapos walang Ay, hindi makakabalik. kasi baka hindi pagbilhan ng mga bansang kanilang papuntahan. Ay, maagap ang mga airlines. Yan. Hindi na nila hinintay na mangyari yung hindi sila makakalipad. Dahil negosyo yan, mawawala sila negosyo. Oo. Alam mo ba ang ginawa ng Philippine Airlines, Jane? Ano ang ginawa ng PAL? Isa sa pinakamaraming eroplano yan. Maraming aeroplano. Tsaka ito, flag carrier. No? Yes, flag carrier. Simbolo yan ng Pilipinas. Kailangan pagka may ganitong krisis, ang PAL ang pinakahuling hindi lilipad. Oho. Kailangan yan talagang may nakahanda sa ganitong mga pangyayari. Ano sila? Magdadala sila ng malaking container sa aeroplano. Ito ang ginawa ng Philippine Yan. Airlines. Sige, pakinggan natin mga kababayan. Ma'am Michelle De Luna, makinig ka ha. Para sa iyong balitang ito. Wala ba tayong discount dyan? Sabi niya, who you? Malilimot din na si Shelo. Wala na. Malilimot din Medyo na. Nagkakaedar. Nagkakaedar na. Nakalimutan na yung panahon na magkakasama tayo sa Campo Campo Crame. Crame. Tiniyak po ng Philippine Airlines na nakakuha sila ng sapat na supply ng jet fuel. Ayan! Sabi natin. Yan ang sinasabi Huwag tayong mag-alala. ko. Yung mga gustong magbiyahe, sakay lang tayo ng eroplano. Para suportahan ang kanilang operasyon for the foreseeable future. O sa mga darating na panahon. Sinabi po ng PAL, ang ating flag carrier, na nakipagtulungan sila sa mga fuel supplier, industry partners, pati sa ng gobyerno, para masigurong mananatiling stable at epektibo ang serbisyo. Long term yan, ha? Ayun. Long term. Mahigpit ding binabantayan ng PAL ang mga global at regional developments na nakakaapekto sa supply at presyo ng ipinagbabawal na gamot para sa eroplano. Ba't tayo pati yung pinagbabawal na gamot yun? Bakit Adik siguro sumulat.
Ba't meron ganon? Totoo nga. Basahin mo, baka nga Saan yun? totoo, ha? The airlines recognizes the global supply conditions remain dynamic as a part of prudent planning. PAL continues to work closely with fuel Supplier, yan. suppliers, industry partners, Okay. and government stakeholders to ensure Stable. and efficient operation over the longer term. Ano pa, yan? Philippine Airlines remains Committed. to connecting the communities we serve. Ayan lang. Yan. Wala yung illegal drugs ata. Wala. Saan mo nakuha yung... Naantok siya. Dito to? Nakalagay dyan? Oo. Mahigit. Baka napapikit, nagkahalo-halo lang yung story. Yan talaga Sabi ni nga. Shelo, ano ba ito? Wala na mo nakalagay na gano'n sa sana. Sa aming statement Magkakaroon lang ako ng discount. Napahamak patuloy. Wala, hindi. Baka magkaibang balita. Maikli lang to. yung statement ng PAL, pero hindi na sinabi ko saan sila bumili. No, ha? Pero yun daw po ay sinisecure nila. Ay, salamat naman. Mabuti. Ano, ha? Nagtaka ko rito. Presyo ng ipinagbabawal na gamot para sa eroplano. Nag-a-addict pala yung eroplano natin. Investigahan nyo to, ha? Parang nagpalpitate ako. Parang may nakapasok na. Ayan. Yan ang magandang balita. Ayos. So yan, at least ang ating flag carrier, Nelson, ay maayos naman. Eh yung iba pang airline natin, halimbawa Cebu Pacific, yun pong Air Philippines ba yun? Oo, Air Asia. Air Asia. Wala pa kayong mga statement dyan kasi... Ang ginawa dapat ng Cebu Pacific, nauna na sila, nagbawas sila ng mga flights. Yung sa mga direct flights na nasa probinsya, international. Siguro yung mga long haul na lang, punta ka ng US, kada baba, pagkababa, sakay na lang, wait, hintay kayo dyan, ha? Isang aeroplano na gagamitin natin, eh. Di ba, pag baba ka ng US, pero ba sa Hong Kong, o pagbaba mo ng Hong Kong, yung mga pasahero sa Hong Kong, sakay na kayo. May bumaba, eh. Yes. Ganun na lang siguro gagawin nila, no? Yun. Ay, kinakailangan, eh. Eto pa, puro good news tayo ngayon, eh, ha? Ba, importante yan Kasi huwag kayong mangamba na mauubusan tayo ng gasolina. sa kabila ng problema diesel. kinakaharap natin, Hindi, Nelson, hindi tayo mauubusan. Alam mo ba, Jen, na may dumating tayong bagong mga biniling krudo yung sabi ng Secretary Sharon gano'n isang araw, 300,000 na bariles. Bariles, Aba, pandagdag lang yun, Nelson, ha? Kasi kung 300,000 per se, ay mga 1 to 2 days lang daw yun, ubus na. Pero yun naman, ay pandagdag lang sa old stocks natin. yun nga. Pero ito, lumilitaw pala dyan, matagal na tayong hindi bumibili sa bansang ito. 5 years na. Saan bansa yan? Pero ngayon, nagbenta sila sa atin. Napakabait ng bansang ito. Nakipag-negotiate ulit sa... Baka naman tayo tayong nakiusap. Siyempre, krisis ngayon, eh. Kailangan natin yan, eh. Alam mo ba kung anong bansa ito? Ano yan? Ito po ang bansang Russia. Malayo. 5 years pa lang huminto tayo sa... At saka mayroong embargo ang ang US dyan, eh. Ayun nga. Pero ganun pa man, sa kauna-unahang pagkakataon, unang shipment ng crudo mula sa After 5 Russia, years. after 5 years, dumating sa Pilipinas. Ayan, naghahanap doon kasi So, ibig tayo sabihin, mga a month ago nung bumili na tayo. Kasi matagal ang biyahe galing Russia, eh. Itong pong Russian crude ay kinumpirma ng Department of Energy bilang tulong para mapunan ang kakulangan natin sa supply. Ayan. At hindi masyadong tumaas ang presyo. Sabi ni Secretary Sharon Garin, ang pag-import ng langis mula sa Russia ay pagtungon din sa kasalukuyang krisis. At hindi dapat inaalintana kung ano man yung geopolitical issue, mga nagsasabing kaaway ng Amerika yan, baka magalit ang Amerika sa atin kung lalabagin natin yung embargo nila. Hindi naman tayo binibigyan ng langis ng Amerika. Ano mangyayari sa atin? Pinapadala sa atin, eh. Iba purada yata ang galing sa Alaska ang binigay sa atin, eh. Kaya maganda yan. Sana nga po ay maging maganda yung relationship natin sa mga bansang ito na pagdating ng panahon, sa kanila tayo hihingi ng tulong, hindi ba? Pero malayo yan, Nelson, ha? Siguro i-negotiate nga natin talaga yung pinakamalapit na sa bansa natin. Crudo kasi ito, Jen.
Hindi, well, crudo. Yung kasing malapit, ano na yan? Refined. Refined na. Oo. Ay, pero ganun pa man, pwede rin eh. Kasi karagdagan ng kumbaga, sa imbak na ito. Hindi, pero kasi kung ano mo yan, yung landed cost, makukompute mo naman kung magkano aabutin. Kasi kung crudo, i-refine mo pa dito sa atin, di ba? Raw, may mga refinery tayo. Baka naman plus or minus lang naman yan. Baka ganun din naman ang presyo. Di ba? Kasi Jen, ganito yan eh. Ang problema ngayon eh, supply eh. So kumbaga sa makabili ka dito, makabili ka doon. So, lahat na- At least meron ka na bagay. kagad, di ba? Bagay, ano? Kesa dito ka lang bibili, tas ayaw ka nang pagbilhan. Alam mo, naalala ko tuloy bigla nung tayo reporter dyan sa Makati, ang isa sa pinaka-aktibong spokesperson dyan, si Bobby Canapi. Oo. Nung nagretiro si Ginoong Bobby Canapi, wala na nagsasalita sa petroleum company. Wala na ba? Di ba? Tapos yung dati sa Shell ba, yung sa Petron, nasa DMW na eh. Si Toby Nibrida. Aha. Di ba? Naging spokesperson ng ano yan eh, parang Petron eh. Pero ngayon, napapansin mo, matapos ang pandemya hanggang ngayon, wala nang spokesperson ng mga petroleum company. Sa bagay, oo. Di ba? Pati nga yung yung Total Petroleum Company, di ba? Yan ang fourth na pang-apat na pinakamalaking petroleum company sa Pilipinas eh. Pero yun nga, after pandemya, wala na eh. Parang tahimik na tahimik sila. Parang DOE na lang ginawa nila ng spokesperson eh. Ayun nga, oo. Bagay, sabi siguro ng, hindi, Pareho lang naman. pinapasweldo rin naman. Hindi pala pinapasweldo. Hindi, tumuhingi kami tulong dyan eh. Di ba? Tsaka pareho lang naman nasasabihin eh. Oo nga, deregulated na kami. Pero yun nga, no? Pero dapat talaga may magsasalita galing sa industry eh. Lalo Diba? sa panahon na ngayon. Lalo sa panahon ngayon. Wala pong statement o nagsasalita ngayon mula sa Shell, sa Chevron, at saka sa Caltex Philippines. At una-una dyan, dapat ipaliwanag nga nila yung bakit tumaas ng Ayun, ganun yun. katindi. Samantalang, hindi naman yan yung presyo nung nabili nila, di ba? Oo. Di ba? Ayan. Tsaka ano pa- Pwede sana magtaas, pero bakit ganun sobra? Oo. Di ba? Tsaka pangalawa, sabi niya walang kukulangan ng supply. Bakit yung mga gas station nagsasara? Di ba? Eh yung gas station, siyempre, kumukuha din sa mother company yun. Ayaw yatang bentahan. Pwede ba? Kumbaga, teka lang, distributor niyo, kapatid niyo ako. Di ba? Ayaw bentahan ng mura. Hintayin nyo muna magtaas, parang ganun. Ganon. Yung small players, maintindihan mo pa kasi bumibili lang din sa big three yan. Saan-saan lang, ano? Oo, hindi ko lang alam yung Unioil. Unioil kasi Japan yan eh. Tapos yung Total ay biggest petroleum company in France. Oo. Yun namang isa yung kay ito yung malapit sa may Visayas Central, sa Visayas Avenue. Hindi, yung sa may yung Mindanao Avenue. Ito, di na dito. Hindi, Yung clean fuel. katabi ng fast food chain. Ah, Di ba may doon sa yung Unioil. Yung kay Dennis Uy. yung Phoenix Petroleum. Yan. Di ba kay Dennis Uy yan? Hindi ko kilala. Sino may-ari? Si parang Dennis, kaibigan mo. Ganun ba? Kumpare mo yan eh. Ang alam ko, clean fuel. Yung kay Dennis? Di ba? Hindi ba sa kanya yun? Hindi. Pero sabihin, tsaka yung kay Ginoong Villavicencio, di ba? Dati may mga spokesperson yung mga yan eh. Wala, tipid-tipid na tayo. Nakakahuntahan natin eh. Ngayon talaga, tahimik na tahimik sila. Kaya nangyari. Pero ito, Jen, ha? Oo. Di ba sabi mo, tahimik yung mga oil company. Oo. Ayaw magpaliwanag. Oo. Meron bang statement sila? Eto naman, ang maingay ngayon. Sino yan? Si Auntie Claire? Hindi. Tahimik na. Tahimik na. Tahimik. Ang Pangulo na ang nagsasalita eh. Ha? Si Kong Kiko, maingay ngayon yan. Wala din. Tahimik din ba? Tahimik. Si Kong Lian Libiste, tahimik din ngayon. Ay, hindi rin. Oo. Sino pa ba maingay ngayon? Oo. Maingay para sa sabi maingay na hindi naman walang yung ingay lang po. Hindi sabi may sense naman sinasabi. Si Kong Jerbil Luistro, maingay ngayon yan. Ayun nga. Tama ba? Tinabahan ka agad. Sa gitna naman ng mga pangyayaring ito na tayo po ay naghahagilap kung saan makakabili ng mura. Mura, opo. Oo. Murang langis, murang gasolina, murang diesel. Oo. Sila naman naghahanap ng mamumura. Talaga naman, oo. Akalain mo, talaga naman, itinodo pa yung aircon dyan eh. Ganahan? Oo. Itinodo yung aircon kasi Tungkol saan? mainit ngayon eh.
mainit ngayon kasi energy, yun nga. Ayun ba nga, di ba tinutukoy? dapat bawasan mo? O, tsaka mainit ang panahon ngayon, simula na dry season. Yeah, saka kung meron kang mga gagawin, wala namang masyadong, hindi mo masyadong importante, hindi, pagpaliban nyo na muna, di ba? Oo. Ang tinutukoy mo ba yung hindi mapigil-pigil na pagdinig ng House Committee on Justice? Yun. Justice Committee ng Kamara de Representantes. Yun nga, napuntuhan mo. Kasi ngayong hapon, kanina pa yata umaga to yun. No? Wala pa po kayo ng umaga yan. Ayun Nakikita nga. ko sa social media. Yun nga, tuloy-tuloy po sila sa kanilang pagdinig sa impeachment complaint. Ganon. Na para sa kanila ito ang priority ngayon natin. Ha? Yun nga yung problema ng House of Representatives ngayon, Jen. Oho. Kasi siyempre, ang mga babayan natin, nakatutok sa krisis sa gitnang silangan. Oho. Naghahanap sila ng sagot sa mga katanungan kung hanggang kailan ba itong paghihirap natin sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Oho. Pero pag nakita mo naman sila, kung ano ang kanilang pinagsisikapang gawin, eto po, ang isinusulong nilang impeachment complaint. Ganon. So yun ang kanilang priority. Hindi nila priority ngayon natugunan ang higit na mas malaking problema ng ating bansa. Ang sabi niya dyan, may sagot na sila dyan ha? Meron ba silang statement? Hindi totoo, hindi namin pinupuna yung mga problema ngayon. Oh. Ang totoo, naipasang na nga namin yung emergency power ha? Oh. Bill na hinihingi. Nagkaroon na nga kami ng mga kung ano-anong mga yung excise tax. So ano ang kanyang paliwanag? Sa kabila ng problema kinakaharap natin, talagang meron. nakatutok sila Nakatutok sa kami. impeachment. Oo, pero kailangan pa rin natin itong gawin, itong impeachment na ito. Ganon? Oo, diretso pa rin. Kaya pala kanina ay nakita ko na nagbobotohan sila at ang mukhang nakikita nilang matibay antong ito, magsasalita laban sa pangalawang Pangulo ay itong si Ramil Madriaga na nakakulong. Ang pinakahuli nga ay ipapasubpay na nila. Di ganon? ba? Kaya lang dyan, sabihin na natin na yan ay trabaho ninyo. Oho. Pero wala ba kayong common sense? Di ba common sense man lang ang tawag dyan di ba? Oo, sentido común. Na pwede mo naman yung mukhang hindi to tamang panahon no? Oho. Examine mo na ginawa mo ng trabaho pero sa publiko na ngayon nagkakanda hirap-hirap at halos Hilahod. Hilahod na sa problema no? Pumipila na nga para makakuha ng ayuda ng gobyerno, di ba? Tapos mapapanood kayo, yan ang inaatupag ninyo. Sabihin na natin for the sake of argument na tama ang ginagawa nyo, pero Jen, di ba? Ano mo naman, dapat ilagay mo naman sa tamang panahon. Ang katira diyan, kasi tinututukan namin ang paglaban sa graft and corruption Kasi ang mga paratang dito, graft and corruption laban sa pangalawang Pangulo. Bakit hindi? Di ba? Parang ganito yan. Bakit yung mas malaki ay ayaw nyong tingnan? Teka. At yung mas maliit ang pinupursige ninyo, hindi ba nagkakaroon kayo ng parang personalan ba ito? Politikahan ba ito? Kampi-kampi ba tayo? Di ba? Bakit pagka malalaking trilyon-trilyon, mali-maliit ang pera, hindi nga kayo umiimik Bagay, kasi sabi nila, teka lang, di ba yung mga nagpaparatang ng graft and corruption sa pangalawang Pangulo nasasangkot din sa mga graft and corruption ngayon? Di ba? Yun ang problema ngayon. Kaya parang nawawalan kayo ngayon ng moral ascendancy ba tawag? Hindi lang. Nawawala kayo ng mukha na iharap sa publiko na lumalaban kayo sa katiwalian. Kasi kayo mismo ay isinasangkot na ayaw nyong investigahan yung sarili ninyo, di ba? Alam mo rin, may naalala ko noong nakarang taon nangyari na ito Ganon? Nangyari na ito. Hindi mo ba natatandaan na may panawagan noon ang Iglesia ni Cristo na pwede bang isang tabi muna natin ang impeachment? Kasi may binanggit ang Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na yun na ang impeachment ay magkakawatak-watak lang ang Pilipino. Walang magandang ibubunga kahit anuman, kahit patak sa buhay ng mga Pilipino. It's a storm in a teacup, sabi niya. At yun ay sinang-ayunan ng Iglesia. At ang sabi nga natin, tama naman.
kung anong dapat unahin natin ang kapakanan ng mga Pilipino. Nelson, medyo pasasabikin kita ukol sa bagay na yan. Bakit meron kang... Ay, mamaya. Kasi may mga nagte-text din sa akin, nagtatanong, teka lang, Jen, sabi niya, mainit pa rin ang usapin, although meron tayong maitang issue ngayon, di ba? Petrolyo, energy. Yung Kamara de Representante, tuloy-tuloy sa usapin ng impeachment eh. Oo. Ano ba ang masasabi dyan ng Iglesia ni Cristo? Ano ba ang kanila? May mga nagtatanong sa atin. Mamaya po, tignan natin kung ano ang may tutugon natin ukol sa bagay ni Nelson. Medyo pasabikin lang natin. Sige, pasabikin lang natin. Huwag kayo maglilipat. Abangan ninyo. Ito naman ay ilan lang Kasi text sa atin. natatanda ko, January 13 ba yon? January 13, 2025. Ayaw nangyari nun. Lumabas po ang napakaraming kapatid mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at doon sinabi natin yung ating panawagan na sinusuporta natin ang pahayag ng Pangulong ayaw niya ng impeachment. Yung Rally for Peace. Yes. Oo, national. Oo nga, Mamaya po, ito muna. Abangan natin kung anong... Ano ang ating mapag-uusapan ukol sa bagay na yan? Abangan ninyo. Yeah. Malugod pong tinanggap ng Port Management Office, PMO, NCR South, ang pagdating ng International Luxury Cruise Ship na Al-Azamara Onward. Maganda ng pangalan Azamara Onward sa Pier 15, Manila South Harbor, bandang alas 12:15 ng hapon. Dito po ika-20 ng Marso, taong kasalukuyan, para po sa overnight call nito sa Maynila. Lulan po ang 620 na pasahero at 392 na mga tripulante. Naglaan ng 5 shuttle bus para sa city tours, kabilang po Intramuros at ang karagdagang 9 na bus, 2 coaster at 3 van at 1 kotse para po sa shore excursion sa Manila at Tagaytay. Oy, welcome sa Pilipinas, ha? At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Kaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Pero bago tayo mag-break, Nelson, batiin muna natin, ano ha? Ayan, sige. Bati na muna tayo. Maubusan tayo ng oras, Oo, ha? at importante yung i-discuss mo mamaya eh. Yes. Pakikinggan ko yan. At saka yung ating usapang matino. Oo, yung Meron pa. tayong usapang matino mamaya, ha? Bati muna tayo, Yan. bati. Hello po,
Genesil, kita mo naman ang pangalan ko, kompletong-kompleto. Parang kapitbahay ko po kayo Pabati naman po kami ng aking esposa sa aming ika-27 ng Marso. Aba, 50 years wedding anniversary po namin. Aba. Ito golden, ano? Golden? Golden wedding anniversary. Masugid niyo po akong tagapakinig. Kasama po tayo dito sa nung pumunta po kayo sa lokal ng Bulusan. Ako po ay nandito sa Malolos, Bulacan, West. Salamat po ng marami. Sa inyo pong pagbati. Well, again, muli po, advance happy 50th wedding anniversary mula po kay Benjamin Adriano at sa kanyang butihing may bahay. Ben, hindi niyo po nasabi yung pangalan ng misis ninyo Yun lang. Anyway, kung sino man po ang butihing may bahay ng Benjamin Adriano, ang amin pong taus-pusong pagbati sa inyo ng happy wedding anniversary. Ayan. At binabati rin natin ngayon, Jen, ang happy birthday, 61st birthday daw po, ng Tatay Luis Zapanta de la Rosa. Ay, oo. Nasa Bilbao, Spain ito Wow! Oo, kasama ni nung kanyang anak, Kuya Patrick de la Rosa. Ayan, happy birthday po sa inyo. At ano rin pala ngayon, anniversary ng Herona Tarlac, Jen. Ayan, oo. Teka, nasan ba yon? Happy anniversary sa lokal ng Herona sa Tarlac. Yan. Yan. At sabi naman ni Glenn Gatos, sabi niya, Jen, pakibati naman. Nanonood ngayon sa inyong programa si Edison Artiaga at Cameli Artiaga mula po sa Tarlac City. Ayun, pakibati din daw po ang Kabel John Ubaldo. Pakicongress din po si Ate Kathleen Ablola. Nanganak po ngayon. Aba, congratulations! Babae daw po ang kanyang kanyang baby. Ayan, pakibati po sila. Again, Edison Artiaga at Cameli Artiaga sa Tarlac City at ganoon din po ang Beljan Ubaldo. Salamat po ng marami sa pagtutok po ninyo sa aming kalatuntunan. Ayun. Sabi naman ni Ate Agnes Yumol, Jen, pakibati naman, makigreet ang talagang avid fan ng palatuntunang Saganang Mamamayan. Araw-araw. Walang palya ito nanonood sa programa ninyo. Birthday niya kasi noong March 9. Ay, belated happy birthday po, Patricia Ann Badillo. At kahapon naman, birthday si Ricky Bista mula po sa Bista Glow Studio. Araw-araw po nakasubaybay sa inyo. Salamat po at happy birthday po sa kanilang dalawa. Binabati po kayo ni Ate Agnes Yumol. At 94th anniversary pala ang lokal ng Herona. Ayun. Distrito ng Paniki, Tarlac, March 25. At binabati din nila ang kanilang destinado ka Ismael Bondok. Ayun. Sana minsan mapunta tayo dyan. Diyan ang lokal ni San Dante Marcoleta. Paniki. Sa Paniki, At birthday din daw po ni Tatay Sosimo Dodong Alicante. Ay, opo. Ang pagbati mula kay Butch Akog at District Staff ng Catanduanes. Ayan. Happy birthday po sa inyo. Binabati din kayo. Same text lang pala mula kay Kuya Eran Besa. Yan. Ayan. Kuya Eran, salamat din ng marami, ha? Para sila ng binabati. Ito naman pala, Sosimo Dodong Alicante. Tama ba? Pareho. Pero ito naman, nasa Tagum daw eh. Tagum. Tagum, distrito ng Davao del Norte. Yan sa inyo, Catanduanes. Magkaiba? Magkapangalan. Catanduanes. Catanduanes, pero anyway, iba naman pala ito binababa. Kaya kala ko isang tao lang, Si Kuya Eran Besa, sabi niya, Kasosimo Dodong Alicante, birthday po ngayon, nasa Tagum, distrito ng Davao del Norte. Baka yung bumabati, taga-Catanduanes dito. Yan. Ayun. Iba talaga si Tatay Sosimo. Ang dami bumabati. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Yan pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa po lumabas, mag-order na po kayo at magpa-deliver gamit ang Pure Gold mobile. Download nyo na.
Pure Gold Mobile. At ito pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan. Oy, pahabol pa. Si Marcos Parin Manrique. Yan, May yan. talaga may parin. Oo. Ako po si Marcos dito po sa Commonwealth. Ayan, yan. Birthday ko po kasi sa March 28. Ayun Ayan. yan, oo. Pabati po sana ako sa inyong programa ni Kuya Nelson. Avid viewer po at listener ako sa Saganang Mamamayan. Ayan. Kahit daw sa... Ay, ngayon na po. Advance happy birthday sa'yo. Marcos Parin Manrique. Ayan. Ano ha? Siguro panahon ng 1986 pinanganak siya. Ganon. Marcos pa rin. Miyembro siguro ng KBL yan. Ano? Election yan eh. Yan. Ito po, yung mga nagtetext, habang nihahanda pa natin yung segmento ni Attorney Rowena Guanzon, Nelson, na usapang matino at maghihintay pa tayo. No, ha? Ito, yung mga nagtatanong po sa atin. Yan, yan. Ano, kasi nga, sabi mo nga kanina, mainit pa rin yung issue ng impeachment. Yan At kanina, teka lang, bago ko sabihin ito, ano bang latest muna Oo. doon sa naging pagdinig ng House Committee on Justice, Justice Committee? Inaprubahan na po ang motion ng House Committee on Justice na magbibigay ng dagdag seguridad sa nagpapakilalang witness, Jen, na si Ramil Madriaga. Okay. Sakop ng motion ang hiling sa security kapag bumiyahe sa papunta ng Kamara para dumalo sa pagdinig. 35 miyembro ng Committee on Justice ang bumoto pabor sa motion. So nag-motion ito, nagkaroon ng botohan. Isa ang bumoto laban. Inatasan naman ni Committee Chairperson Representative Jerbil Luistro ang House Secretariat na makipag-ugnayan sa Office of the Sergeant at Arms at Legislative Security Bureau para sa seguridad ni Madriaga. Ayan, ipinapaalam sa Bureau of Jail and Management Penology at sa Regional Trial Court na tungkol dito sa aksyon ng komite. Pero binatigos naman ni Congresswoman Leila de Lima ang hakbang ni Congressman Rufus Rodriguez. Dahil sabi ni Congressman Rufus, teka, gagawin yung testigo. Ano bang credibility niyan? Yun na nga. Oo, unang-una, yan nakakulong dahil sa kasong kidnap or ransom. Oo, anong credibility makukuha natin dyan? Ganon. Ayan, ang usapan kanina. Ang balita ko, hindi ako magtataka na kung isang araw, baka hospital arrest Maari. Kasi gusto nilang alisin ata sa kulungan yan Oo. Diba? At ang balita ko gusto baka kang ikulong dyan sa Congress. Oo. Ayun. Doon na, for safety daw. Kasabay nito, nag-press con naman ang panig ng Vice President. Ang humarap ay ang kanyang abogado, Jen. Okay. Ang kanilang pahayag, mukhang lang kayo, namimingwit. Fishing expedition. Namimingwit kayo ng mga kung anong makukuha ninyo. Wala naman kayong sapat pang ebidensya laban sa Vice President. Ang sabi dito, once again, politics is being prioritized over the welfare of millions of Filipinos who are struggling due to high cost of goods. I have already submitted my answer ad cotelem. At this point, the committee has nothing more to do but dismiss the complaints due to a clear lack of evidence. Meanwhile, I would rather devote my time helping Filipinos, especially by delivering reminders directly to communities to ease the financial burden on families most in need. Ayan. So yun nga, binabanggit mo sa kabila ng ating problema ngayon. Sa kakulangan. O hindi pala kulang. Kundi yung ating problema sa sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. At ang kasunod daw niyan, Nelson, ay pagtaasan ng mga pangunahing bilihin. At iba't iba pa, talagang hindi po mapigil ang House Justice Committee para dinggin itong impeachment. Yun nga Well, yun nga po, gaya ng ating binabanggit kayo na may mga nagtatanong sa atin, Jen, ano na ba ang naging paninindigan ng Iglesia ni Cristo ukol dito sa impeachment na ito? Mayroon ba anyang pagbabago? Well, sa abot po ng pagkakaalam namin ni Nelson,
mula po January 13, 2025, ano? Kung hindi ako nagkakamali. Oh, last year. Last year, hindi po nagbabago ang tagubilin o ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Di ba? Sapagkat meron tayong dapat na higit na unahin noong mga panahon na yun, Nelson, ha? Oo. May problema ba sa natin? Nakarang taon yan. Noong nakaraang taon. Di lalong higit po ngayon sapagkat mas malaki po ang problemang kinakaharap ng bansa ngayon, Nelson. Ibig sabihin, Oh, kung may nagbago man, yung sitwasyon lumala. lumala po ang Lumala sitwasyon. yung, kaya ibig sabihin, mas bumigat ang dahilan Oo. para ang unahin natin kapakanan ng mga Pilipino. Yun. Hindi yung pamumulitika, di ba? Kasi nga po kapag ka nag-focus tayo sa impeachment, nandyan po magkakahati-hati. Ay, number Sinabi one. mismo ng Pangulong Bongbong. Yung oras Oh. nila, mapopokus dyan, di ba? Yes. Halimbawa, umakyat pa yun sa Senado, dinaman nyo pa yung Senado. Yan. Di oh. ba? At saka lalo magkakawatak-watak Ayun pa isa. ang mga leader ng ating bansa Oo, dyan, Nelson. sa halip na mag-focus tayo, Oho. national energy emergency na nga tayo. Eh. Oho. Hindi pa ba natin ipo-focus yung ating natitirang energy para iangat ang mga kababayan natin na Oho. ngayon ay nagdurusa, di ba? Kaya hindi po nagbabago. Sa abot po ng aming pagkakaalam, Nelson, hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo na tutol po sa impeachment. At unahin ang kapakanan ng mga Oho. Pilipino. Yan. Dahil dyan, unang-una, ano nga naman pala ang mapapala ng mga Pilipino? Sabihin na natin, ituloy-tuloy mo yung impeachment. Oho. Alam mo ba yung nangyari noong nakaraang taon? Hindi ba nagsayang lang tayo ng panahon? Hindi Nagsayang kayo- kayo ng pera, nagsayang kayo ng kuryente ng Kongreso, ng Senado. Kasi pagdating sa Supreme Court, hindi naman pala dapat na itinuloy yan. Totoo. At ang ako nga, Nelson, ako mayroong isang napakagandang naging halimbawa dyan. Oo. Parang parang isang tatay na naghihingalo. Di ba? Ikaw, bilang isang anak, sapagkat alam mong naghihingalo yung tatay mo Oo. Di ba? Ang una mong gagawin, isusugod mo sa ospital yan. Natural, bakit? Yun Oh. na dapat mo talagang unahin. Talaga nang pasinghap-singhap na, hindi na malaman kung ano gagawin Ang problema, Oo. kaway mo yung kapitbahay mo. Ay, mukhang inuna mo po yung pakikipagbabag sa kapitbahay Sabi mo. sa tatay mo, mamaya ka na dyan. Magingilo ka. Yung kaway ko, andyan eh. Oo, Hindi ko matiis na. Oh. Makikita ko kasi yung kaaway ko, makakasalubong ko sa Naku po. pasamano Oo nga. Eh, Parang may mga ganyan nga, no? Naghihingalo na po yung yun ang munang unahin natin. Ang bansa ho natin ang daming problema Oo. Di ba? Bakit naman ang gusto natin magkaaway-away pa mga leader ng ating bansa ngayon? Di ba? Totoo. Ito pong usapin ng impeachment, baka sabihin, hindi, kahit po mag-impeachment kayo laban sa Pangulong Bongbong Marcos, nananatili din po yung paninindigan na wag mo na impeachment ng ating asikasuhin. Kasi may pressing issues eh, di ba? Yes. Hindi... sabi ko nga kanina, common sense na lang mga kabayan. Yung common sense, ewan ko lang kung ang mga Pilipinong nanonood at nakikita kayo ay natutuwa sa inyo. Ayun na nga. Ang tinasabi ko dito, majority ha. Oo. Kasi maaari may natutuwa sa inyo yung mga Well. yun pang noon pa natutuwa sa inyo eh. Oo. Pero I doubt na Nadagdagan majority ba? ng mga Pinoy natutuwa sa ginagawa nyo ngayon. Oho. Hindi yun na kasi pinakinggan noong January 13. Nakita nyo, ano nangyari tuloy sa bansa Hindi, natin lalo yun. tayo nagkagulo-gulo. Di ba? Yung panawagan ng marami nating kababayan na lumabas. Sinabi na po nila, wag mo nang pagtuunan ng pansin yan. Yun nga. Di ba? Oo. Hindi pa, ang dami nating problema na higit na mapagtutuunan natin ng pansin. Nason? Ano ha? Yun po sana ang naunahin natin. Lalo na po, lalong bumigat ang pamumuhay at ang kalagayan ng bansa natin, may lalong higit nating kailangan. Di ba? Ang sanang ginawa ninyo dyan total po, nagdeklara na ang Pangulo ng State of National Energy Emergency. Oho. Para lang makatulong-tulong kahit papano, makatipid tayo ng aircon man lang, yung panahon natin, magugol natin sa pag-iisip kung paano natin tutulungan ng mga mamamayan, Oho. ipagpaliban muna natin ito. Dito muna tayo. Total, may panahon naman para dyan eh. Ay, wag mo Hindi ba? lang. O kung ano ang priority ng mga miyembro ng Justice Committee ng Kongreso. Ayun nga yung problema. Di ba? Kapag ka po ang justice ay hindi nakakain, hindi ho justice. Justice yan. Justice. Tiis ka. Tiis tayo. Diba? Oo, hindi. Ikaw, ipipilit mo yung katarungan doon sa kababayan natin na ang hinihingi ay mababang presyo. Oo. Hindi nila tatanggapin yan. Di ba? Yan. Ayun. So yun po, ang
tugon natin doon sa mga nagtatanong sa pamamagitan ng text, sa mga nagpe-personal message sa atin, yun po ang abot ng pagkakaalam namin ni Nelson. Wala namang tungkol sa kasing bagay bagong na ito. inilabas eh. Oo, wala namang bagong inilabas na pahayag. Ibig sabihin, nananatili yung dati. Yes, isang taon nang makalipas, ay ganun pa rin po ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo. Ano ha? Unless may nagbagong mga pangyayari, pero hindi ho eh. Wala yung po dahilan na pangyayari noon, dahilan pa rin hanggang ngayon at lalo nga lumala. Lalo pa lumala ang kalagayan ng bansa. Ay, nako. Anyway, iwanan natin yan, Nelson. At sana ay nakarating na yan doon sa mga nagtatanong sa atin. Ano ha? Ukol sa isyong ito. Well, ano pa ba mga pinagkaabalahan ng ating mga mambabatas ngayon? Ang Senado ba'y lumamig na? Kasi kahapon maraming kumukulo sa Senado di ba? Hindi ko masyado na-monitor Senado ngayon eh. Pero parang wala eh. Kung Nag-browse din ako. Oo, parang Parang mga walang hearing sila ngayon eh. O baka hindi lang natin na-monitor. hindi lang natin na-monitor. Pero baka mga regular lang na trabaho. Yan totoo, recess ka talaga ngayon, Nelson eh. Kaya Recess naman, talaga. kaya naman pala. So, ang regular session nila, ang balik ay May... Kaya naman pala. May 5 ata. Basta mga first week ng May. Hindi masyado nga. Wala nga talaga. Yung hearing kahapon at saka itong sa Kamara, special lang ito eh. Oo. Special hearing lang nila Kasi nga, energy. Yes, diba? Oo. yes, Ganun yes. dapat eh. Oo. Biruin nyo, naka-recess kayo, tapos imbes na atobagin natin, maghanap tayo ng solusyon sa mga problema ng kababayan natin yung kaaway nyo sa politika, ang pilit nyong pinagdidiskitahan. Kita mo kahapon, nagagalaitin si Senadora Loren Legarde. Kasi akala niya, si Sharon Garin abalang-abala sa pamumulitika pa. Hindi rin, di ba? Kaya naintindihan naman niya. Nung dumating Kasama pala Pangulong Bongbong. Siguro, pinag-usapan nga nila, magdedeklara na ba tayo ng National Energy Emergency? Oo. Kayo nga yun. Pagkatapos, nagdeklara na nga. Ayan. Eto naman, Jen, ang Iran. Ito dapat ang pinag-uusapan nyo dyan sa House, no? Paano ba natin mapapahinuhod ang Iran? Na mapagbentahan tayo, wag tayong harangin. Alam mo ba, meron naman palang statement ang Iran doon sa mga gustong makadaan sa Strait of Hormuz. Bukas na. Okay na tayo. Wala problema. Eto. May 3 barko ako na nandun Padala mo na. Basta Hindi na pinag-usapan kung dollar yuan ito. Lahat na. makakuha ka lang ng insurance mo, ha? Kasi ano yan requirement Requirements. oo. Baka nga naman kung ano mangyari sa barko mo, at least insured. Ano ba yung insurance mo dyan? Yung... ano nga ba yun? Kahapon pati iniisip yan Ano pangalan? Si Kamulong. Kamulong. Nakalimutan nyo na kami. Nakalimutan tuloy namin. Yung insurance. Hindi nyo na sinusuportahan yung programa. Nakalimutan na tuloy namin. Oo. Ano ba sabi ng Iran? Ano sabi? Non-hostile vessels. Ha? Non-hostile vessels. Ibig sabihin yung mga hindi pandigma. naman- Hindi kalaban. Hindi naman sangkot ng bansa. Doon Kaya hindi makikipag-away. Okay. Non-hostile. Walang layuning umatake. Non-hostile vessels. Including, eto na Jen, ang matindi. Ano yan? Ibig sabihin ng including, kasama. Maging, Those belonging to or associated with other states. Ibig sabihin kahit na kayo pa ay kaibigan, kasundo, ano man. American, ng kalaban nila, kahit pa, May, May. Ano ba ngayon? Mayo. May ngayon. March pa lang Oo nga pala, March. Sa May pa to. March. Ano sabi? May provided that they neither participate, basta hindi kayo makikisali, nor support acts of aggression against Iran. Ibig sabihin kung ang bansa mo, katulad ng Pilipinas, hindi naman natin sinuportahan si Trump, di ba? Wala naman tayo. wala. Kahit pa kaibigan natin sa Trump, baka sabihin ng Iran, sige, okay, kawaway naman yung Pilipinas. Ano yung panlalaban nyo sa amin? Oo nga. And fully comply with the declared safety and security regulations. Okay. Benefit from, eto na, Jen. Safe passage. Ligtas na pagdaan through the Strait of Hormuz.
in coordination with the competent Iranian authorities. Pero ako sa tingin ko, so itong statement na ito ng Iran, hindi lang nila direktang sinasabing, di ba, sabi ng Amerika ni Trump, buksan nyo na yan. Oh, Ito parang pinasway-sway lang yan ng konti, pero parang ganun din ang dating na padadaanin na nila ang mga barko na may kargang krudo na dumadaan po sa Strait of Hormuz. basta wag na kayo sasali sa gulo. Yun lang ang ibig sabihin. Well, talaga naman, iba yan, negosyante, talaga naman. Oo, negosyo lang kayo. Kung negosyo lang tayo. Ayun o, ito pala, Nelson. May sa atin ni Jess. Sabi ni Jess, stronghold po yun. Ay, nakalimutan na namin. Hindi ko talaga maalala. Alam mo, stronghold yung nilalagay ko nung high school ako eh. Gel yun, gel. Wala na, kinalimutan na tayo. Di ngayon kasi puro concentrate ata sa LTO. Sa LTO. Wala sa barko yan, ha? Wala sa barko. Wala barko. Akala ko may barko kayo. Pero ano ko, pwede na yan eh. Kasi insurance naman, lahat yan pwede. Pwede. Pwede yan. Kahit pa dumaan sa Strait of Hormuz yan. Gulf of Aden. Gulf of Panama, Yun Canal. naman pala. Ibig sabihin, kung totoo ang sinasabi ng Iran na ito, edi pwedeng wala dapat tayong problema dito na pinag-uusapan na. Di ba? Oo nga. Pero teka lang, yung mga dumadaan bang vessel doon sana, may tinira ba ang Iran or Wala. kabilang panig? Wala. Wala naman ata, no? Wala. Pero ang sabi lang, hindi parang naka-atraka lang doon sila sa ano. Na-stranded dahil nga wala kang tumanggap na insurance. So, walang mag-clearance. Sa akin na po kayo tumawag. Insurance agent ako. Broker ako. Broker. Pwede. Di ba? Oo. Yan. Baka pwede. Meron kasing insurance company, parang Genesis ata yun Baka pa-accredit natin yun. Pa-accredit natin ito doon sa Strait of Hormuz. Kasi ang problema ng insurance dyan, ayaw nilang pumasok dahil halimbawa, in-insure mo yung barko dyan. Tinira. Hindi nga yung tinira, yung makadaan yung bomba. Yung sea mine, no? Sea mine, nandun. Naku po, kailangan babayaran mo, di ba? Lugi ka kagad. Yun na nga. Lahat yun lang, laman nun, babayaran mo, pati yung barko, no? Meron pang isang balitang lumabas, at ito nag-viral kahapon dyan, eh. Ano pang sabi niyan? Na pinaplano daw po ng Iran, ito, hindi naman sana totoo, ha? Na pasabugin ang fiber optic sa ilalim ng dagat. Yung mga kable. Ng internet. Kable. Pag nangyari ito, patay po ang internet sa buong mundo. Hindi, bakit? Mapuputol. Ganon? Oo. Hindi, meron Buong Asya. tayong yung satellite na eh. Nako, kahit na. Ganon? May dependent pa rin yan sa Fiber optic mga na dumadaan sa ilalim ng dagat yun eh. Kasi meron pa rin pinagkukunan ng... Ganun ba? Oo. Baka kasi ako Starlink ng kakampi siguro ng yan. Di ba kasi Sige, tirahin mo yan. kalaban Para na ng negosyo ko. Di ba? Kalaban na ni Trump siya eh. Pero ito daw po ay walang katotohanan. Hindi naman pala totoo. Hindi totoo. Yun. Imposible daw ho na gawin nyo ng Iran. Pero, eto ang pero mabigat, Jen. Nangyari na daw yan noong unang panahon, ng mga several years ago. Nang hindi naman sinasadya. Tamaan yung Tinamaan kasi meron yatang fiber optic nila sa lalim ng dagat? May pinasabog atang barko sa labanan ay na-damage yung dyan, yung fiber optics na yan. Nagkaroon ng pagbagsak sa malaking bahagi ng mundo na walang internet. Bagsak. Ngayon, kung kaya yung state, napakalaking bagay na talagang walang labanang mangyari. Kasi pagka daw dyan, halimbawa, nagkaroon ng bombahan at naapektuhan yung... Kasi yung gulpo andyan talaga ang ng buong mundo eh. Pagka naapektuhan yung linya na yun dyan, ng internet, ang laking perwisyo yan. Dahil ngayon, aminin man natin at hindi. So hindi lang pala crudo ang Hindi lang dumadaan crudo. yan, pati pala ang yung communication? Pagka napatid yan, Ganon. yan ang pinakamalaking problema. Kasi ngayon, nakasalalay na lahat operation sa internet na eh. Di ba? Yung... Baka hindi rin gawin ng Iran yan kasi hindi sila ma-intercept yung mga nila. Hindi nga nila gagawin. Gamit ng signal Hindi nga nila... Di ba? Ang problema dyan, hindi nga nila sasadyain.
kapag ka nagkaroon ng yung, di ba, nagpalitan ng, tapos babagsak doon yung mga bomba Oo. at madamage, yun ang magiging malaking problema natin. Ayun. Nako, hindi na nila madedetect pala kung saan kumbaga, to whom it may concern na yan. Ang Kasi di ba? Kasi mga rocket nila, tukoy yan eh. Yes. Saan nila kung saan Oo, matatamaan kaya eh. naka-ano din yan, dependent sa mga GPS eh. No? Oo. Ang pinakamalaking problema ngayon, ito yung pinakamatindi. Ano pa yan? Ngayon ko lang sasabihin to sa'yo. Bukod pa doon sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang pinakamatinding mangyayari kapag ka napatid yung internet dyan. Oh. Nako po. Milyong Pilipino ang sasama ang loob. Kapag ka ito'y nangyari? Oo. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Kasi hindi na sila makapanood ng saganang mamamayan. Lalo na yung nasa iba yung dagat. Mapuputo lang internet. Pag napunta, hindi na nila tayo mapapanood. Oo nga, no? Ay, hindi pwede mag-revolusyon ng sambayan ng Pilipinas. Wala na sa ganang mamamayan. Kaya sana wag mangyari yan. Sa ganang mamamayan na lang kanya nagpapasaya sa akin. Tapos oo. Kaya dapat yung Strait of Hormuz, dapat talaga dyan walang mangyari labanan. Mananawagan tayo kay Mujtaba Kameni. Huwag niyo pong puputulin ng internet. maraming magtatampo na kababayan namin Pilipino. Baka lumusob. Baka sa bahagi ng Iran may mga Pilipino nanonood sa atin dyan. Marami. Pakikiusapan niya si Mujtaba Kameni. Yes. Ayan. At pati yung mga nag-aaway-aaway dyan sa Gulpo, huwag niyo pong kahit na kayo ay mag-away dyan, huwag nyo lang apektuhan ng internet connections namin. Yan. So dahil dyan, titigil na tayo. Ano nangyari sa usapang matino? Ganon. Sige, di pag-break muna tayo. Saglit lamang po magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos mascan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayon! Happy viewing muna kay kapatid na Nicanor Bernardo Jr. ng Agusan del Norte at ang kanyang may bahay na si Carl Rose Bernardo. Ayon, happy 64th anniversary sa lokal po ng Camarin, distrito ng Caloocan North. Ayan, binabati ko rin po sina Ronaldo Galanta at si Ariel Barsaga. Ayan, ang tagapangasiwa po ng Caloocan North. Salamat po ng marami. Ariel, magandang hapon. Kamusta na po kayo? Ano pa, Nelson? Mga ating mga dapat ay mapag-usapan sa kapakanan ng ating mga kababayan. Itong Pulse Asia, dyan nakita ko ito. Air Asia, aeroplano ito. Pulse. Pulse Asia. Pulse Asia. Kala ko Air Survey Asia. to, survey. Survey ng Pulse Asia. First quarter 2026, ulat sa bayan. Ulat ng bayan, Pulse Asia Research. Lumilitaw daw na ang karaniwang dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay nagtitiwala, either may tiwala o may duda sa Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, isa lang ang factor, corruption. So talagang ang corruption ay isa sa elemento na binibigyan halaga ng mga Pilipino. Talagang concern sila. Yan ang basihan kung pagkakatiwalaan mo o hindi ang namumuno. Tama. Ayon sa survey na ilabas, ay 28.6% ng respondent nagsabi na ang pagsisikap ng Pangulo na labanan ng korupsyon sa pamahalaan ang pangunahing dahilan ng kanilang pagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, naging effective yung ginawa ng Pangulo kahit ang sabi nila, palabas lang Diba? Pakitang tao lang yung binong ICI. Noong matutuntun na yung pinakaugat, tumigil na agad. Pero meron pa rin effect pa rin sa mga kababayan natin. Totoo. Nagtiwala pa rin. Sinundan ito ng kanyang paghahatid ng tulong sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. 12.4%. Ang kanyang programa na layong pagandahin ng buhay, 10.9%. At ang kanyang initiative para suportahan ng magsasaka, 9.9%.
parang nakukulangan pala sila sa mga farmers, ano? Oho. Ay, kasi yan ang iyan ang talaga ang dapat na pangunahing masuportahan natin. Okay. Mga magsasaka sa kabilang banda, ito naman ang kabilang the other side of the coin. Sa kabilang banda naman, ano Yun naman sabi? naman pagkabigo na labanan ng corruption, ito rin ang number one na dahilan kaya wala kang tiwala ang mga respondent sa Pangulo. Ganon. 16.7%. Para mas malaki. Oo. Oho. Yung sinasabing kawalan ng kakayahan na tuparin ang kanyang pangako, 15.3%. At gampanan ng kanyang tungkulin, 13.8%. Binabanggit din na 39.3% ng respondent nagpahayag na hindi sila nagpapasya dahil sa kawalan ng kakayahan ng Pangulo na kontrolin ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Oho. Undecided tungkol sa presyo. At sa Vice President naman, So, 12.8% ito palang naman. ginawa ng pulse sa dalawang leader natin. Ayun, Pangulo at pangalawang Pangulo. Oo. Ano naman ang pagtayaan ng pulse sa pangalawang Pangulo? Ang number one naman, 12.8% ay yung pagtitiwala na siya ay May kakayahang mamuno. May kakayahan. Competency. Pero hindi ba mababa yung 12.8%? Ano ba ang barometro nila? Hindi, Para masabing mataas, mababa o ano pa man? parang ito mamimili ka kung alin ang bakit ka may tiwala. Ibig sabihin lahat ito. Okay, Oo. oo. So nahati dyan Oho. ang pagtitiwala. At 12.4, tapang. Ha? Matapang. Oho. 15.5, ang nagsasabing nagduda naman sila, 51.5, may duda dahil nga doon sa pagkakasangkot sa umano'y korupsyon. Okay, oho. At 21.4, yung mga umano'y pagbabanta sa mga puisyal at politiko. Oho. At mga kritiko niya. 5.4, yung paggamit ng hindi magandang pananalita. At 51.1 ay undecided. So, Doon sa yung 21.4%, mga umunoy banta sa mga opisyal at kritiko. Alam mo, yun ang isa sa mga ikinakampanya ng mga disgusto sa kanya, Ayun mga nga, ayaw. oo. Nasabi nila, alisin natin si Pangulong Bongbong, sino ang papalit? Oo. Si BP Sara, baka pag nakaupo yan, baka mas matindi pa niya. O kaya naman, ay, ang tawag doon, pag naupo yan, yari tayong lahat dito. Di ba? yun ang problema. kinatatakot nila. Oo. Ayan ang problema. Kaya ayun ang kanilang campaign against BP Sara. Bagamat, marami din po ang sinasabi nila ay mababawasan ng tiwala sa Pangulo, pero ayaw naman nilang gumawa ng maras na hakbang kasi nga, ang hahalili daw, succession, ay ang pangalawang Pangulo, baka daw mas maging malala. Yun ang Sabi na, yun ang kanilang mga opinion. Kaya nga. Oho. Oo. Sana ang survey naman ngayon ng Pulse Asia at ng kung ano man, ay itong may kaugnayan sa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan. Ay itong talagang issue na dapat na harapin natin sa kasalukuyan. At saka main concern talaga. May concern ito dapat. Akalain mo bang wala tayong pandemya, Nelson, ha? Walang pandemya, pero yung takot ng tao ngayon na tsaka yung tawag doon, wala tayong lockdown. Ano ha? Wala. Wala kang kinatatakutang sakit. Oo. Diba? Wala kang kinatatakutang kung ano-ano man, mahawa ka sa karamdaman. Na isang araw, bigla ka na lamang malagutan ng hininga. Hindi ganoon ang takot natin eh. Oo. Ngayon ang takot natin, pag nakita mo yung gasoline station, pipikit ka, ayaw mo makita kung magkano taas ng presyo ng produktong petrolyo. At yung kawalan ng katiyakan. Yun, kung hanggang kailan ito. Hanggang kailan. At kailan ito sasapol sa mga pangunahing bilihin. Di ba? Oh. Yun po ang ikinatatakot na marami ngayon. Totoo. At parang yung takot nilang yon ay halos nahigitan pa ang takot nila ng panahon ng pandemya, Nelson. Ay naman, kasi Diba? noon, Oh. natatakot ka, huwag ka lang lalabas ng bahay. Okay ka na eh. Yun na nga. Oo. Di ba? Oo. May Yun maghahatid ng ayuda. Yung gadal ng pagkain. Tama Marami ka. pa ngang may gustong may pandemya eh. Oo. Nung panahon na yon. Totoo. Kasi noon, yung walang trabaho at may trabaho, naging patas lang eh. Pantay-pantay na lang tayo ngayon. Kahit ikaw ay mayaman, lahat kayo pipila kayo sa ayuda eh. Oo. Di ba? Oo.
Nakatao ka. Yung dati, natambay, hindi nakakakain eh. Oh. Nung nagkaroon ng pandemya, ayun, gumanda yung katawan. Mucho, mga tambay eh. Oh, pero ngayon, nako, talaga namang Ngayon, iba ang pangamba. lahat tayo. Oo. At Ay, ngayon nako. dyan, kahit nga may pera ka, di ba? Hindi mo pa rin maisip na dumating ang panahon na... Kasi matatakot kang kahit gastos mo yung pera mo, Oo. ay paano kung dumating yung punto na wala ka ng pera, Wala mabili. sobrang mahal na ng bilihin. At saka wala kang mabili. Yun, dagdag pa yun. Ano, ha? Paano na yung may mga sasakyan, di ba? Yung hindi marunong mag-commute, hindi marunong maglakad. Next week nga, Nelson, vacation mode na ang tao eh. Oo. Pero marami akong kinausap, saan kayo ba sa bakasyon? Ala, sa bahay lang ako, hindi ako Bahay alis. lang. Oo. Ang mahal ng gasolina, ang mahal ng ganito, ang mahal ng ganyan. Ano? Siyempre, bibili ka pa ng pagkain sa pupuntahan mo. Totoo yan. Di ba? Halimbawa, pupunta ka ng resort, magsuswimming ka, babaong ka. Mag-rent ka ng boat o rent ka ng sasakyan. Ang mahal daw ng rent ng mga sasakyan ngayon, Nelson. Nagmahal na kasi nga Mahal. yung gasolina, Oo. crudo. Oo. Kaya ang sabi na, hindi, bahay nila ako, mas okay pa kami ngayon. Kaya ang vacation mode ngayon, aywan ko lang, kung papaano lilipas. Kasi next week, simula Monday, Monday na. vacation mode na pala. Vacation tama, mode na yan. Long weekend na yan. Eh. Yung Lenten week ng ating mga kababayang Katoliko, ito sinasamantala naman. Nung hindi Katoliko, ito yung nagpupuntahan sa mga probinsya. Oo. Di ba, Lalo sa nag-uwian. mga kamag-anak. Yan, Swimming, yan. Yan. Panahon, no? Oo. Summer vacation na. Oo, yung iba naman nating kababayan, na mga Katoliko, iba dyan, nangingilin. Well, halo-halo. Pero sa mga nakalipas na taon, talagang makikita mo ang tao, labasan ng Metro Manila, biyahe ng biyahe. Totoo. Laging Diba? yung Sambales area na yan, Jen. Ayan, punong-puno yan. Pagka... Grabe. Minsan, napapadaan ako dyan ng natataon ako. Nako, Oo. 2 oras, hindi ka makalabas ng Subic. Dahil Diba? sa punong-puno ng tao. O yung Subic Town mismo, tsaka sa ibahagi ng SBMA. Kaya nga, ang mga may negosyo ngayon na resort, yung mga pasyalan, sa labas ng Metro Manila, hindi nila alam kung paano aayusin din ang kanilang mga facility at kung may inaasahan ba sila ng mga customer. Di ba? Yun po ang senaryo ng mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ay, naku. At teka lang, may mga nagtatanong pa pala ngayon sa atin. Ito, ilang text na naman. Naubos na naman natin itong ating paksa. Yun daw, Nelson, di ba sabi na hinto na yung pogo sa ating bansa? Oh, matagal Illegal yan. na? Matagal na yan. Pero ngayon daw, marami pa rin mga nagkalat na illegal operation. Ganun ba? Oo. Sana daw, mabuti-buti pa. Well, hindi ko naman sinabing mabuti, as in mabuti. Kundi, dati daw kasi yung pogo, legal, may kinikita pa gobyerno. Nakakakuha ng pondo. Nakakakuha pa ng ganasa ang gobyerno, may pera. Ngayon daw, totally, as in wala. Pero marami pa rin daw pogo operators na kumikita. Parang naging weteng. Yun na Diba? nga. Oo. Naging naging under the table na lang ang mga negotiation. Oo. Ay, well, sana. Maaari. Kasi gano'n naman talaga. Yun na nga, pati daw yung mga, yung tinatag na online sabong. Nung kayo sa bantakay mo sa Maynila, may nahuli nung isang araw, ni-raid nila. Sino ba yun? Tama, Maynila nga. May nakatutok lang na camera at may mga online, Nelson. Oo. Nahuli po ito ng PNP-CIDG. Ibig sabihin, itong mga taong ito ay tuloy-tuloy pa rin para sa kanilang mga illegal na gawain. Ay mukhang ang mga pulis natin, sana pagganahin niyo po yung intelligence. Kasi sa ganitong mga panahon, naalala mo nung panahon ng pandemya, Nelson, ang daming tao doon sa loob ng bahay, akala mo tahimik na tahimik. Tumataya pala. Ano tawag yung sa sabong dati? Yung ang tawag doon? Tak. Ha? Talpakan na. Tumatalpakan siya. Online, Diba? ano nga yun eh. Oo. Kahit ako noon, ha? Oo. Pag magtitira ka, bakit may dito? Facebook, di ba? Oo. Naka-live. Yun na nga. Oo. May mga talpak na. Oo. Ngayon po, at least noong mga panahon sabi ko nga, may ganansya pa ang gobyerno. Kasi talaga totally wala. Nelson, ha? Kaya dito siguro, ito bang pinakikita natin, ito yung pinaghuli sa Maynila. Mukhang yan na. Yan kita mo? Oo. Binablurred na lang natin. Pero inoperate ng isang araw na. So, dyan mismo sa pusod ng Maynila, andun ang operation, wala tayong kamalay-malay. Wala ka Diba? takot, ano? Wala. Oho. Kaya po yung, kita mo, ang laki pa ng payout eh. Diba? At saka dyan nakita ko yan, high-tech sila. High-tech na. Nakita yung mga resibo niya, piniprint na parang sa credit. Pwede kang tumaya ng credit card. Yun na nga eh.
Dito dapat po siguro, ang law enforcement natin, may wag naman sana hong magpaka-lax dyan. Kasi, paano ba ito sasabihin yun? Na pagsasamantalahan po nito ang ating mga kababayan. Oh. At bukod dyan, Nelson, di ba pinag-aalis natin yung Pogo? Ang pumalit daw ngayon, yung mga online na kinu-commercial pa sa mga social media at maging sa radyo at telebisyon. Meron? Meron! Yung legal, tsaka may ito may permit ng PAGCOR Aha. Yun daw ngayon. Ayun, mayroon pa rin isa. Ayun, ngayon, magkakalaban na rin ngayon yan Oh. At ito pala, Nelson, sabi ng mga kakilala natin dito, dapat ito ay ma-operate kasi mismo mga bata pala. At ewan ko, hinahanap ko yung post si Senadora Risa Ontiveros Isa daw pala sa operator nito ay matagal nang wanted sa China. Ano yung isa? Yung ano ba yun? Playtime ata yun. Ayun, ang mga nasa likod daw nito, Nelson, mga matatagal ng wanted sa ibang bansa na dito nag-ooperate sa Pilipinas. Magaling. Oh. Paano naging magaling ito? Magaling maglagay. Di ba? Kasi una, wanted pala doon. Oo. Paano nakapasok ng Pilipinas yan? Paano nakakapag-operate ng Tapos ganito kalaki? nag-ooperate pa. Oo. Baka may permit yan, Jen. Ayun na nga. May inala ako may permit yan. Pero parang, aywan ko, nung nailabas ito sa social media ni Senadora Risa Ontiveros, pero parang biglang tumahimik At saka dapat siguro dito, imbestigahan ito ni Senator Erwin Tulfo, Nelson. Dapat lang. Kasi siya ang chairman ng Senate Committee on Ways, Games and Amusement. Di ba nung nandyan ang PAGCOR, nung iniimbestigahan nila ang online gambling na yun, galit na galit sila dyan. Ayun nga. Di ba? Pinagsisigawan nila. Kulang na nga lang, pag umumurahin na lang dyan sa hearing Tapos ngayon, parang minamasahin na ngayon. tahimik na. Tahimik na ata. Anyari? Di ba? Hindi naman nawala. Hindi na. Lumakas pa nga rin. Ayan At ang problema nagko-commercial pa sa mga TV ngayon, saka sa mga radyo. Lalo pang lumakas. Oo. Nako po. Nako. Ay, nako. Dapat pa naman niyang ikatuwa, Jen. Kasi yung kanyang kaso, Sino? kaso ni Senador Erwin Tulfo, Yung reklamo ni Toto Kausing. binasura na ng SET, Senate Electoral Tribunal. Ito ba yung disqualification doon sa usapin ng kanyang... Co-warrant to. co-warrant to petition. Yung kanyang hindi sa mamamayang Pilipino. Hindi, wala na. Dapat bilang... magpapansit ka, Senador Erwin. Magpapansit ka na, sir. Di ba? Oo. So, yun pala ang nangyari doon. Ayan, so natin, sana imbestigahan niyo po yan. At ano nangyayari dito? Bakit dati sabi nila yung Pogo, Nelson, hindi nakakataya ang mga Pilipino dyan Di ba? Ang nakakataya dyan, mga taga-ibang bansa, taga-China, pinatigil natin. Tama naman yun. Offshore nga Yun na nga, At ang naging problema lang nila yan, gumagawa kasi ng krimen sa Pilipinas. Kasi nandito sila. Oo. Dito sila nakatira. Pero doon sila nagpapatayan doon. Kapwa nila Chinese. Ngayon, pinagtatanggal natin yan, pinalis. Yung pala. Sila din nag-operate. Ginawa nila local. Iniba lang ata ang mukha. At saka, at ngayon, kahit sino na. Nag-local na. Kahit sino na. Kasi wala nang regulation. Yun na nga. Ay, nako. Nakakuha pa ng permit nga Diba? Ito siguro, Senador Erwin Tulfo, paimbestigahan natin, ipatigil nyo na po ito. Diba? Ay, nako. Wala talaga, hindi na nakaabot. Next week na natin yung usapang matino. Sige. Ito muna ang inyong pinanood. Dalawang hindi matino ito. Ayan. Salamat po. Nag-text din sa atin ng Ka-Ariel Barsaga. Ka-Ariel, salamat po. Lagi ako nakikinig sa inyo, sabi niya, ang Ka-Ariel. At sa mga taga-riyan po sa Caloocan North. Ayan. Si Kuya Eran Besa. Kuya Eran, binati ko na, si Kasosimo Dodong Alicante. Ayan, pangatlong beses ko ng binate. Okay na tayo, Nelson? Ayos na. Si Tatay Juan at saka si Nanay Vilma. Diyan po sa Kananayan, Santa Cruz, Zambales. Maabig hapon po. Meron pa ba? Baka mamaya magtampo sa atin itong hindi natin nabanggit sa ating palatuntunan. Mamaya, wala na. Bukas po.
Magkita-kita tayo. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. Sa umaga naman, mga balitang totoo, kompleto. Yan po ay alas 5, 100%. At bukas pa, ESPN ka ulit, no? Ako nga pala, ikaw nung pala. ESPN po ako bukas. Kasama ka, maganda rin, no? Oo, si Ricky Matt. Si Ricky Matay. Doon muna ako, medyo matagal-tagal ako doon. Mga 2 years. Bye!